Ayan. So, pag-uusapan naman natin yung scripting sa 3D animation software natin. Yan. Kung paano nito napapadali yung pagtatrabaho natin sa 3D animation software gamit ang scripting. Yan. So, ano nga ba ang scripting sa 3D animation software? Um, ang scripting sa 3D animation software natin is yung writings ng mga small programs na pwedeng mag-command sa loob ng 3D software natin. Yan. Na pwedeng mag-control ng tools, mag-automate ng task, mag-customize ng interface, um, mapadali yung paggawa natin ng production para matulungan tayo nito. Mapadali yung paggawa natin ng production natin sa 3D animation. Yan. So, instead of clicking the same buttons again and again, pwede natin gamitin yung scripting para i-automatically na gumalaw yung software natin para sa atin. Like, para hindi na natin i-manually na ipindot yung iisang buttons ng paulit-ulit. Yan. So, ang common scripting language sa 3D animation software natin na ginagamit is unang-una is yung Python. Yung Python, MEL, MaxScript, C#, and Vex. Tapos Lua. Yung Python naman, ang karaniwang pinagagamitan natin na software is yung Blender, Maya, tapos Houdini. Yan. Ang ginagawa naman na ito sa software natin is ino-automates nito yung pag-modeling, sa rigging ng karakter, sa pag-render ng animation natin. Yan. Sa MEL naman, yung Autodesk Maya. Ayan, kinokontrol naman ng scripting na to yung Maya tools tapos yung commands. Sa MaxScript naman is 3D Max na software. Ayan. In-automates naman nito yung scenes, materials, tapos rendering. Pang-apat is yung C#. Yan. Ang ginagamitan naman natin na software nito is yung Unity. So, ang ginagawa naman nito sa Unity, kinokontrol nito yung characters, physics, animations. Yan. Susunod is yung Vex. Ang software naman na pinagagamitan is Houdini. Ayan. Kinokontrol naman nito yung effects and simulations sa Houdini. Lastly is yung Lua. Ayan. Software naman na pinagagamitan nito is yung game engines. Yan. Ang ginagawa naman nito sa game engines is to control the logic and yung animation ng game. So, paano nga ba pinapaganda at ini-improve ng scripting yung workflow natin? So, without scripting, example is yung 100 na objects. So, kailangan mong i-rename yon. Kung walang scripting, kailangan mo siya i-rename ng one by one. Yan. One by one mo siyang i-rename. Tapos, sa pag-apply naman ng material, manually din. Sa pag-export ng models, tapos sa pag-render ng scenes. So, separate din yon. If may may scripting, dito na mapapadali yung trabaho natin. So, kung may scripting, isang click mo lang, kaya nang i-rename nung scripting yung 100 na objects natin. Yan, isang click mo lang sa command na yon. Kagaya din sa, kapareho nito rin sa pag-apply ng materials. Kaysa manually, kaya netong i-instant na i-apply yung materials sa models, sa pag-export din ng models, sa pag-render din ng scene. Kaysa separately,
binabatch na nito. So, ang resulta nito, pinapadali nito yung trabaho natin. Yan, pinapadali nito yung trabaho natin. Binabawasan nito yung mga errors. Mas marami tayong oras para sa creativity natin dun sa ginagawa natin, di ba? So, real uses of 3D production naman is sa auto-rig ng characters, pag-clean up ng scenes, batch render animations, pag-apply ng materials, paggawa ng tools and buttons, tapos pag-build ng pipelines para sa studios natin. So, bakit nga ba importante ang scripting? Di ba? Yan yung tanong natin ngayon. Bakit importante? Importante ang scripting sa 3D animation software natin para mas makasave tayo ng maraming time. Tapos, mare-reduce din nito yung mga mistakes na nagagawa natin. And, syempre, mapapabilis din nito yung trabaho natin, di ba? Kaysa mag-manually ka dyan, gumamit ka na lang ng scripting para mapadali yung trabaho natin. Ina-allow din nito tayo ng custom tools, di ba? So, in conclusion lang naman sa scripting is ina-allow niya yung artist natin para mapadali yung trabaho niya. Yan. And ma-improve din yung workflow efficiency natin. Yan. So, ayun lang. Siguro may mga hindi ako nabanggit pero mostly yun yung gamit ng scripting para mas mapadali yung trabaho natin sa 3D animation software natin. Yan.